Alicia, natatandaan mo na may racket pa ako kay Senator. Naman, bakit? Alicia, huwag kang magagalit dyan sa asawa ko kasi gusto lang naman niya talagang makatulong eh. Kasi meron akong naipong pera ng Alicia eh. Alam ko galing ito sa masama pero sabi mo nga ang perang galing sa masama pagka... Well, everybody knows I'm very apolitical, so this is not a stunt for my lola's candidacy. Pero di ba, ikakasal na si Miss Rosa Camila Montemayor sa kanyang boyfriend partner na si Rafael Palma? Ganun pa man hindi pa rin nagbabago yung pagmamahal ko sa kanya. At sa pagkakaalam ko, ganun din yung nararamdaman niya para sa akin. Siguro kaya na lang yung kasal na yan. Kaya kahit itago namin sa buong mundo, nagmamahalan pa rin talaga kami ni Rosa Camila. And here I am, sinasabi ko rin sa buong mundo. Kahit saan lugar ako magpunta dito sa Pilipinas, walang tinatanong sa akin kundi ang love story ni Carlito at saka ni Rosa Camila. Ay, nako Lola, you should have been here, no? Eh, kahit kami, ayaw kaming tantanan ng press, kakatanong doon sa dalawang yan. Eh, si Phoebe, nakita na ba? Ngayon po, nasa most wanted list pa rin siya. At si Alberto naman, may naghahanap na ba? Walang gusto magsalita. Alam mo, kahit ano pang paliwanag ang gawin ni na Rosa Camila at saka Alicia, hindi pa rin tama ang naglihim sila sa iyo, sa akin, sa ating lahat tungkol kay Alberto. You better take another look at that girl, Carlito. Wala naman siya kinalaman doon eh. At saka, matutuloy na kasal nila ni Rafael. Kaya konti na lang oras ko para kunin pa siya ulit. Carlito, ang hindi sa iyo ay hindi mapapasa iyo kahit nakailan. Napaayos yun sa loob ng 2 linggo. May awa rin ng Diyos, ano? Nakausap ko nga pala si Ate Ernestina. Gusto daw gawin dito yung San Dionisio Ladies Brigade. Sabi ko, ipapaalam ko muna sa inyo. Extra business nun daw yun. Sabihin mo na lang, ate, thank you. Sa ibang restaurant na nila gawin. Bayaan mo na sila. Makakatulong din naman sa atin yan. Huwag kayo mag-alala na nagpaplano ako magpa-dinner dito para kay Governor Salgado. Nag-iisip na ako ng brigada ng iimbitahan ko. Siguraduhin mo nga magpapaalam ka kay Daddy. Baka gumagawa ka mo sa sarili mong plano. Nasaan na nga pala si Carlito? Bakit wala dito? Nasa San Dionisio kasama yung lola niya. Pagdating kasi nila, galing sa ibang bansa, dumiretso muna. Alam mo ba, kinausap din ako ni Sarina. Gusto din niya magpa-dinner dito para sa mga women supporter ni Tomas Locsin. Eh, last minute kinancel nila. Marami pa daw restaurant na iba. Inuhulaan ko kung sino nagpa-cancel niyan. Si Ate Amanda. Ay ate, wala pa daw si Ate Amanda. Nasa States pa daw. Na-stranded yata eh. Okay ka, ha? Mas alam mo pang nalalaman yung mga kapatid namin Montemayor kaysa sa amin. Ayan si Father. Si Father. Hawakan mo na ito. Yung iba, ito, meron pong kandila. Let's go, Rafael. Rafael. Yan, buko ko, ha? Game? Pa? And 1. Oo nga pala, si Alicia, kumusta na siya? Sino ba nagpasabog ng restaurant nila? Si Alberto ba? Ako, hindi ko rin alam. Marami na ako hindi nalalaman dyan kay Alberto eh. Hindi ko nga kayo kilala. Sino ba kayo? Bakit mo pinipilit ko? Ha? Bakit ako nila rito? Hindi ko bahay ito. Ang bahay ko San Dionisio. Senator, this is your house. Ito po ang pamilya niyo. Si Leonardo at si Ernestina po. Sino ito? Asturias, dali mo na sa kwarto. Dali mo siya sa kwarto. Anong gamot? Oy, wala akong sakit. Doktor, bakit ha? Nurse ko ba yan? That's right. Bakit hindi na ako uniforme? That's right. I'm your Asturias, doctor. sige na. Dali mo na. Dali mo na sa kwarto. Oo. Gusto niyo ako patayin nun, ha? My God, Ernestina. Kung kailan pa nalalapit ang eleksyon, doon pa lumalala ang sakit ng daddy mo. Anong gagawin natin sa kanya ngayon? Mami, tututukan na lang natin si daddy. Mabuti na yan. At least ngayon, ang unang pamilya na lang ang naalala niya. Madam President, akala ko kayo ang magiging biggest supporter ko. Why this suggestion? Tomas, yan ang hiling ng ating partido. Para sa iyo rin yun. Madam President, Tomas was second in rating in the latest survey dito sa Metro Manila and 4 other regions. But he was number 1 in the 2 other regions. Well, nag-utos din ako ng sarili kong confidential survey
And you know what? Tomas is a shoe-in kung vice presidency ang lalabanan niya. Madam President, there is no way na bababa ako sa second position. Lalong-lalo na under Leandro Montemayor. Well, would you rather win the vice presidency rather than risk losing the presidential position? Madam President, parehong walang katiyakan yan. As Leandro often says, kung pumusta ka na ng malakihan. Well, malaki ang mawawala sa atin lahat. Pero pwedeng malaki rin ang mapapanalunan. After all, politics is a gamble. I know that. And I don't intend to lose, Sarina. Kaya kinakabahan ako na wala dito si Amanda at ang aking vice-presidente, yung kumalas nung si Tomas ay pinili ng ating partido maging presidential bet. Marami na rin kinakausap sa parties na bumuo ng isang rainbow coalition, including Senator Melgar, na dapat sana'y maging vice president mo. Well, once nag-usap na silang lahat, marami pa tayong babanggain. Madam President, magkakaproblema din sila. Sino magiging presidente ng coalition nila? Well, let that be their problem. Hindi na sa atin. Huwag na tayo dyan. Kung mawawala ka, di na iibig ba? Gusto sana kitang kuning ninang para sa anak namin. 2 weeks from now, ang binyag. Yun lang ba? Pwede mo namang i-text, diba? Gusto ko kitang makita. Gusto ko kitang makasama. Bakit kailangan mo ko layuan? Hinahanap na rin naman ako ng anak natin, ah. Gumagaling ka na. May pinaghahandaan ako. Kailangan kong makuha ang anak ko kay Carlito. Nabalitaan ko na malapit na ang binyagan ng anak mo. Gusto mo magpunta? Sa tingin ko, marami kang pwedeng paghigantihan to. Alam mo, isa ka talagang malaking inspirasyon sa buhay ko. Nakakuha na kita ng baril, Nestor. Akala ko ba galit kang humawak ng baril? Naghahanda na rin ako. Kailangan ko na eh. Paano nangyari ito? Umalis ako, number 1 ako sa survey. After 2 weeks nang bumalik ako, last position na ako. Ano ba naman yan? Nakausap ko na po yung political analyst natin, si Mr. Pascual. Nag-backfire sa atin yung ginawang interview ni Carlito sa TV. Paano naman kaya makaka-apekto yun? Paano? Aba, Carlito, isipin mo naman, pamilya natin na nagbawal sa inyo nung to go public, di ba? Naalala pa ng tao na tayo nag-akusa sa ama ni Rosa Camila sa pagpatay sa mga magulang natin. Tapos ngayon, sa ginagawa mong yan, aba, kinakain mo lahat ng salita mo. Ako nga mismo, Governor Salgado, nagulat sa ginawa ni Carlito. Alam mo, sa totoo lang, kung malisyosong tao lang ako, iisipin ko, espiya ka ng tatay mo eh. Aba, tinan mo nga naman, no? Biruin mo, lahat ng ginawang confessions ng kapatid ko, kumapabor sa tatay mo. O siya, itigil na yung sisihan, magtrabaho na lang kayong lahat, tayong lahat. Lola, paano ipapafile nyo ng candidacy nyo tomorrow? Ipa-cancel mo muna. Meron pa akong mga taong dapat kausapin. Rosa Camila, hindi ako katulad ng daddy mo. Hindi kita itataboy dito. Makakatulong ka ng malaki para sa aking kandidatura at ganun din ang mother mo, who is my best friend. Pero on second thought,
Makabubuti nga yata ang suhestyon na dapat hindi muna kayo mapagkita ni Carlito sa publiko at maging dito sa loob ng pamamahay ko. Bakit ganon, Leandro? Next week na ang last day of filing ng candidacy, pero hindi pa rin nagpa-file si Tomas, si Romina, si Vice President Reyes at si Senator Melgar. Ikaw pa lang. Dahil ako pala ang sigurado. That's why. Talagang mga bagito pa ang mga kalabang ko. Daddy, si Tita Romina magpa-file na daw, sabi sa akin ni Rosa Camila. Paloma, hindi mo naman siguro kailangan isama pa yung pangalan ni Rosa Camila sa usapang ito. I was just answering. Hindi matutuloy ang pag-file nila hanggat hindi ako kinakausap ng ilan sa kanila. Pati si Romina, Dad? Paano naman kayo nakasigurong tatawagan kayo nun? Sinabi ko na. Bagito pa ang dalawang yon. Nagsasalita ka sa harap ni Paloma. Magkukwento yan sa kabila. Wag ko kayo mag-alala, Mami. Napag-usapan namin itong dalawa. Hindi daw siya alis ng di ako kasama. At hindi mo ba alam, Ernestina? Maraming nagaganap sa likod kaysa harap. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Sarina, hindi ako naniniwalang na stranded si Amanda sa Amerika. With her connections, Tomas, ang daming taong gustong umuwi bago mag-eleksyon. palagay ko may kinalaman si Leandro dito. Siguradong nabili na anak mo. Tomas, I can't believe, why are you so paranoid? Kung ikaw nga ginagamit mo lahat ng connection mo para makakuha ng booking si Amanda, wala pa rin nangyari. And besides, you know, Amanda is talking to Real, trying to convince her to come back home. Real is my daughter. Kung ano inutos ko sa kanya, yun ang susundin niya. At ang isa pa, hindi siya kasama sa bargain namin ni Amanda. Kaya it's better off na magkahiwalay sila dahil nawawala ang focus ni Amanda. So, anong gagawin natin? Wala dito si Amanda. Well, there's still me, right? And at this point, ako lang ang makakatulong sa iyo, Tomas. And the earlier you accept that fact, the better for you. Okay. Pero, baka mawala din ang focus mo. Maaga magbabakasyon ng DI mo. I haven't seen Neil in ages. Okay. Bueno, pag-usapan naman natin yung suggestion ni Madam President. Bababa ba ako sa pagka-vice-presidente o hindi? Tomas, that's your decision. Sarina, alam mo pa rin ang address ng dating kabit mo, right? Hindi ka ba pupunta sa bahay ni Romina? Di na po, Ma. Naapektuhan kasi yung ratings ni Governor Salgado doon sa ginawang confession ni Carlito. Nag-number 3, so pinagbawalan na ako pumunta doon. Pero hiningi pa rin niya yung suporta natin. Ano ba yan? Lahat na lang yata ng tao, ilalaglag na lang tayo. May appointment nga ako sa NBI Pinagre-report ako ng published assets natin. Ma, hindi ko naman talaga tinuruan si Carlito na gawin yun Hindi ko nga maintindihan kung bakit parati na lang tayo nadadamay. Panapanahon lang yan. Di naman maaring lagi lang tayo nasa ilalim. Mas mabuti nga siguro wag ka muna makipagkita kay Carlito ngayon in public. Ma, sa totoo lang, sa isip ko, ayoko na talaga makipagkita sa kanya. Yan ba talaga ang desisyon ng puso mo? Ang hirap itong nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko alam kung sino ang mga kalabang ko. Dahil lahat sila, puro bahag ang mga buntot. Akalain nyo, hanggang ngayon, ni isa sa kanila, wala pang nagpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Pagdating na botohan,
Baka multo ang mga kalabang ko. Ernestina, ikaw na makipag-usap sa bisita natin. Good evening, Ernestina. Kumusta na ang bagong sekretaryo ni Leandro? Good evening. Wala namang ibang tauhan si Tomas at mukhang ginagawa ka niyang mensahero. Hindi lang ako sekretarya ni Tomas, pati na rin sa presidente. The president is requesting for a meeting with Leandro, private meeting. Kita mo naman, ha? Ipinadaan ko sa iyo yung tamang protocol. Kanina naman ako magbibigay ng sagot ko. Baka naman magkamali ako ng protocol. Hindi ang sagot mong iniintay ko. Ang sagot ni Leandro. Ang balitang hinahatid nitong hamak na mensahero ay galing sa Malacanang. Kaya bang tanggihan niya ni Leandro? Sure, he would be delighted. May date na ba itong command performance na to? Yes. At the Malacanang tomorrow morning. We'll be there. The invitation is for Leandro alone. Hindi kasali ang sekretary. Kasama rin ba ang mensahero bukas? Of course. I am his wife and you are just Leandro's daughter. Wala dito si Rosa Camila eh. Ganun ba? Kasi kanina pa ako nagte-text sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Akala ko busy lang dito. Kung hindi ka ba niya sinasagot, pupunta ka pa rin sa bahay. Bakit? Hindi ko na ba pwede bisitanan ako? Buti sana kung yung anak lang yung binibisita mo eh. Rafael, mahal ko si Rosa Camila. Alam ko. At alam na rin ng buong bansa yan dahil doon sa interview na ginawa mo. Akala ko nga nung una eh, wala kang bahid ng politika. Pero meron din pala. Rafael, ayoko ng away. Kaya huwag mo na kaming guluhin. Ang kailangan ko lang naman ay yung simbahan at kung kailan ang pabinyag ng anak ni Carlito. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Hindi ko pa alam pero tsak na nandun kami. Ninang si Rosa Camila eh. Alberto, baka may mangyari sa amin. Sumira na ba ako sa usapan natin, Emil? Sige, tatanungin ko. Paalala lang, Emil. Isang salita mo lang, alam mo na ang pwede mangyari sa'yo. Hmm? Good morning, Madam President. Good morning. Senator, welcome. Good morning, Senator Montemayor. Or shall I say, President Montemayor.